Raquel almost stripped herself of running as fast as she could, just to reach the hospital where her mother was sent. Nang makita niya ang abogado ni Elizabeth, ay nagmamadali niya itong nilapitan ng may namumulang mga mata. "Where is she?" Madiin niyang kinapitan sa mga braso ang matandang lalaki. Nanatiling seryoso ang mukha nito. "I'm sorry Miss Raquel, but she's still undergoing an operation to save her life. I'm not going to lie about this matter, she's in a very critical condition, because of the explosion. There's a high chance of not surviving at all." "What do you mean?" Nasunog ng apoy ang buo niyang katawan, at napakatindi ng natamo niya sa pagsabog. "Manahimik ka." Kumibat-kibot ang ibaba niyang labi, saka napaiwas ng tingin. Pinigilan niya ang mapaluha, habang tinitigasan ang hikbing nagpupumilit kumawala sa kanyang lalamunan. "Hindi ba't trabaho mo ay isang abogado? Hindi ka doktor para magsalita ng ganyan?" Sinaman niya ito ng tingin sa kabila ng labis na pamumulan ng mga mata. "Wala sa iyo ang desisyon, kung makakaligtas siya o hindi. Gayunpaman, nasaksihan ko ang pangyayari Miss Raquel, at hindi lang ito ang unang beses na nakasaksi ako ng ganito. Normal para sa mga may kapangyarihang tao ang assassination attempts. Sinasabi ko lang ang kondisyon ni Mrs. Santiago, para maanda mo na rin ang sarili mo sa kalalabasan ng pinasok niyong gulo. Mapait siyang napasinghal ng hangin. Trabaho mo dapat ang proteksyonan ng mama ko, hindi ba? Anong klaseng abogado ka, at pinatalo mo pa ang case niya? Kung ikaw naman kaya itong pasabugan ko." Agad na nilamon ng sama ng loob ang damdamin niya, imbes na magluksa sa nangyari kay Elizabeth. "Ipapaalam ko lang sa inyo, nakampi niyo ako sa anumang kasong kinahaharap niyong mag-ina. Kaya naman, kung may malaman akong kaina-hinalang tao sa likod ng nangyari kay Mrs. Santiago, hindi ako mag-aatubiling ipaalam sa inyo agad." Wala pang emosyong saad ng abogado. Raquel almost couldn't believe how heartless that lawyer was before he left her hanging. Para itong hindi concern sa nangyari. Naikuyom niya ang kamao, at napasabunot sa kanyang buhok. Kanina lang ay katawagan niya pa ang mama niya, upang ipaalam sa kanya ang nangyari, nang bigla na lamang siya nakarinig ng malakas na pagsabog, mula sa cellphone at tuluyan nang naputol ang tawag. Hindi niya maipaliwanag ang kabog ng dibdib niya, habang nagmamadaling magmaneho sa lugar na ta. At habang nasa biyahe, ay ipinaalam na sa kanya ng lawyer na yun ang nangyari. She didn't know what to feel. Oo, may hinanakit siya sa mama niya. Pero ang puso niya ngayon, ay parang paulit-ulit na nilalamutak na siyang nagdudulot ng kakaibang sakit. That woman, her biological mother, Elizabeth, threw her in the orphanage, no different than a dog. Hindi niya ito kayang patawarin, pero hindi niya naman muling maiisip na iiwan siyang muli nito. Dahil nangako na ang mama niya, na hindi na siya muling pababayaan mag-isa. "I will never forgive you if you die." Pinanghihina ang mga tuhod siyang napaupo sa kalapit na upuan sa labas ng emergency room, kung saan niya nababatid na nasa loob ang mama niya. "You're cruel if you leave again. Hinding-hindi kita mapapatawad." Puno ng hinanakit niyang sinabunutan ang sariling buhok, marahil ay walang ibang mapagbubuntungan ng galit. Kinagat niya ng sobrang diin ang ibaba niyang labi, dahilan upang magdugo ang mga ito. Saka lamang niya napansin ang mga luhang tumatagaktak mula sa dalawa niyang mata. "I'll finish whoever is behind this. What do they want to bring us down to?" Sa haba ng listahan ng mga kinaaway niya at ng mama niya, ay hindi na niya alam kung sino ang uunahing pagsususpetsahan. At hindi rin nawawaglit sa isipan niya ang malaking posibilidad, na si Isagani mismo ang may gawa. Alam niya ang kakayahan ni Isagani, mangyaring alam na nito na may kinalaman siya sa nangyari kay Alexa, kahit pa gaano siya kagaling umarte, at kahit gaano kalinis ang madudumi niyang gawain. Isagani is a ruthless man. She still remembered how he shot her just because of Alexa. Nag-apoy ang galit sa puso niya, nang maalala na naman iyon. "Raquel." Napamulagat siya ng mga mata, nang umalangaw-ngaw sa paligid ang pamilyar na boses. Mabilis pa sa kidlat siyang napaangat ng paningin, upang tingnan ang pinagmulan yun. Agad siyang napatayo, nang mapagtanto kung sino iyon. "Kuya," ang kanina niyang galit, ay agad na naglaho na parang bula. Lamambot ang ekspresyon sa kanyang mukha, kasabay ng panlalambot ng puso niya.
Hindi nakawala sa paningin niya ang namumularing gilid ng mga mata ni Isagani, at pamumula ng katangusan ng ilong nito, na nagbibigay lamang ng alindog sa pagkagwapo ng mukha nito. Malalaki ang hakbang na lumapit sa kanya si Isagani. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Raquel, nang yakapin siya ng mahigpit ng lalaki. Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya, sa ginawa nitong iyon. Napapigil siya ng hininga, lubos na hindi makapaniwala. Ganoon na lang ang init na naramdaman niyang dumadaloy sa pisngi niya, at ang kakaibang kilati ng kalamnan. Naamoy niya ang bango ni Isagani, na buong buhay niyang inaasam-asam. Subalit bago pa man niya ito may akap pabalik, ay kaagad na itong humiwalay sa yakap niya. Nanatili naman ang sandaling init na kanyang naramdaman sa katawan. Are you okay, Raquel? Natural at pangkaraniwan paring ang ekspresyon sa itsura nito, nang matinggala niya. Ngunit ang pag-aalala ay maririnig sa boses nito. Madiin siyang napalunok, at ilang beses na napakurap. Okay lang ako kuya. Where's mother? What happened? I received tons of phone calls to let me know what happened, but I don't understand any of it. Nagsalubong ang mga kilay nito, saka gumuhit ang pag-aalala sa mga mata. Mother is alright, right? She's safe, right? Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Raquel. The look of concern in her brother's eyes is so admirable, that when you stare at it, your heart will automatically melt. Isagani is worried about their mother's safety. There's no reason why Isagani would fake something like this. Kilala niya ito. Totoong tao si Isagani, na hindi painpiki ang emosyon nito. He would rather hide it than fake it. He would rather turn stone cold than be annoyingly plastic. Kaagad niyang pinilit ang mapaluha at napagtagumpayan iyon. It turned out that she's a much more capable actress than Alexa. Kuya, sinabi nila na baka hindi makaligtas si mama, ginawa niyang oportunidad ang pag-akto ng mahina, para yamakap sa baywang ni Isagani, at isabsob ang mukha niya sa matigas nitong dibdib. Paano na to? Hindi ko alam ang gagawin ko. Kapag nawala sakin si mama, hindi ko kakayanin kuya. Hindi ko kayang mag-isa. Una si Alexa, tapos ngayon si mama. Ano bang nangyayari? Sino bang gumagawa ng kasamaan na to sa atin? Paano na lang ako? Ayokong maiwan mag-isa. Sandaling hindi nagsalita si Isagani, bago niya maramdaman ang palad nitong humahaplos sa kanyang ulo, animoy nagpapatahan sa kanya. You're not alone, Raquel. I'll be here with you. Isagani deep whispers gave her goosebumps. Mother will survive. Until then, why don't you stay with me? Para na rin sa kaligtasan mo. Nanigas siya sa kinatatayuan. Gulat na patingalang muli rito. Talaga, will you let me stay with you? Hindi mo na ako ipagtatabuyan. Hindi na ako ban sa mansyon mo. A hint of a gentle smile arose on Isagani lips. Yes. Stay with me in the mansion, so you won't feel lonely until mother is awake. Matinding pagnanasa ang agad na kumislap sa mga mata ni Raquel. Iba't ibang senaryo kaagad ang naglalaro sa isipan niya. All of them were full of lewd fantasies, she's been dreaming of ever since she set her eyes on Isagani. This is her chance to fill the gap between them. An opportunity to prove to Isagani that she is something that his wife will never be. Wow! It has been a while since huli akong nakapasok sa loob ng mansyon mo kuya. Pero ang laki kaagad ng pinagbago. Mas lalong gumanda, at naging makabago na ang napaglumaan mong mga gamit. Nakakairitang tinig ni Raquel ang kanina pa naririnig ni Isagani. Kung pupwede lang ay mapalayas niya ito agad sa mansyon, kahit katatapak pa lang nito sa loob ay gagawin na niya. Ngunit may maliit na ngiti niya pa rin itong tinugunan. Of course, my wife effortfully arranged all of this that you see. She brought life to this mansion. Nakita niya ang pagudlot ng malawak na ngiti ni Raquel, nang mabanggit ang asawa niya. He almost wanted to sew her mouth shut for showing him that kind of emotion. Oh, napalabi pa ito. Well, Alexa is quite creative. I'm impressed. But I'm sure may mas igaganda pa tong mansyon mo. Naalala mo, palagi kaya akong nagbibigay ng suggestions dito, pero hindi mo lang ako pinapakinggan. Kung noon mo pa sana ako hinayaan na baguhin to, edi sana mas maganda pa to ngayon kaysa rito.
Dinaan nito sa biro at tawa ang pagiging hipokrita. Sa isip-isip ni Isagani ay pinadugo na niya ang bunganga nito. Dahil bakit naman niya hahayaang manyubrahin nito ang mansyon niya? She's acting like someone close to him, yet in fact, he always vomits her whole existence. Raquel's boldness and hypocrisy are growing as she gets older. He always found her creepy and weird when he was only a teenager, and he didn't even bother looking at her. Because of that, but now he could clearly see her transparency, like vague plastic. Sana pala ay noon pa niya iyon nakita. Masyado siyang naging malamig sa babaeng to, kung kaya't wala siya noong nilaan maski minuto rito, hindi niya nakilala agad ang tunay na pagkatao. Kung may babalik lang ang oras, ay ginawa na niya. Nang sa gayon ay hindi na mapahamak pa si Alexa at ang anak niya. Hindi sana'y masaya sila ngayong pamilya, at hindi na nangyari pa ang nadulot na kabaliwan ni Raquel. She's a real psychopath. There is something very wrong with her brain functions, na hindi tulad kay Marian. Dahil si Marian ay mahina ang loob na baliw. Pero si Raquel ay malakas ang loob na baliw. Mas delikado ito, at siya dapat na mas lalong nilalayuan. Ang utak nito ay hindi mo basta-bastang magagawang mamanipulahin. Because she thinks critically, and she's not only basing her decisions on her emotions. She's good at twisting people around, and playing with their minds and emotions. Pareho silang dalawa na walang moral, subalit magkaiba pa rin. Hindi magsasayang ng oras si Isagani na makipaglaro sa iba. Kung may gusto siyang gawin, ay agarang niyang gagawin sa mabilis na pamamaraan. But Raquel is someone who uses a kind of slow burn mental trauma and torture, on someone that would leave a mark for a very long time. Isagani could see how sadistic Raquel is. It feels like she wants everyone to kneel below her feet, and be her puppets. That is her satisfaction and happiness. At malayong magustuhan ni Isagani ang ganitong klase ng babae, a hypocrite, sadist, manipulative, and perfectionist. Baka mauwi lang sa wrestling ang pagsasama nilang dalawa. Iniisip niya pa lang, ay mas gugustuhin niya na lang tapusin ang sarili niya. So, nasaan na nga si Alexa, kuya? Kuryoso at may pag-aalalang tanong pa ni Raquel. Why aren't you still allowing me to see her condition? Gusto ko lang naman siyang bisitahin eh. Bakit bawal? I'm sure matutuwa pa siya kung makikita niya ako. Hindi ba nga? Nangako na siya sa akin na magkikita na kami ng madalas. Kinulit-kulit siya ni Raquel tungkol sa bagay na iyon. Nasa taas ba siya ng mansyon? Saang kwarto? Puntahan ko ah. Nauubusang pasensya siyang napabuntong hininga, she's not here. Natameme si Raquel bago muling napatanong. Ha? Bakit wala siya? E nasan din pala yung anak niyo kung ganun? Hindi ko pa nakikita ang pamangkin ko. Nasaan mo naman sila dinala? Is that why you invited me here? Because they're not here. May mapupungay na mga mata niya iyong pinakatitigan. Would you rather see them here? Ha? What do you mean? Of course. I looked forward to coming here to see them. At saka ano namang rason kung bakit mo ako dadalhin dito na wala ang asawa at anak mo? He could see how Raquel is torn between wanting to know where Alexa and Dushel were, and wanting to know why he would want to be left alone with her here inside his mansion. Raquel wants to inquire about information, but then again, she was being subdued by Isagani charm. Nagpapagaling si Alexa sa hospital. Hindi rin naman mapahiwalay sa kanya ang anak namin, kaya kasama niya lang, bigla niyang pag-iba sa usapan. Kung ganun nasa mabuting lagay si Alexa. Why do you want her dead so badly? Kung totoo mang patay si Alexa, hindi sana'y naghihingalo na rin ang babaeng to ngayon. Subalit ang totoo ay wala pa sa mabuting kondisyon si Alexa. Hanggang ngayon ay hindi pa ito gumigising, at wala rin naman ito sa pangangalaga ng hospital. Tinatago niya ang mag-ina niya, kasama sina Panying, Hale Anna, at Freya na silang nangunguna sa pangangalaga sa kanila. Kahit na magkalayo sila ngayon, panatag ang loob niyang wala nang mangyayaring masama rito. Kung ang mga magagaling na doktor, ay hindi pa kayang isalba ang buhay ng asawa niya, he would just simply end everything from there, no one would stay alive. Give your things to the maid, then follow them to your room and rest. We already had dinner,
So we'll wrap it up for tonight. Kung may problema, nasa office room lang ako. Okay kuya. Dinala niya sa loob ng mansyon si Raquel, dahil unang-una, kung hindi niya aagawin ang pansin nito, ay mapopokus ang tuon nito sa nangyari kay Elizabeth, at patuloy pa na pangingialam sa buhay ni Alexa. Mas madali para kay Isagani ang ikulong ang babaeng to sa teritoryo niya, nang hindi na maghasik ng kahibangan sa labas, na mayat maya niyang kailangang i-monitor. Boss, gawa na ang pinagbabawal na gamot. Seryosong saad ni Ramil, nang makapasok sa opisina ni Isagani. Let me see. Pinatong ni Ramil ang itim na briefcase sa ibabaw ng lamesa, saka iyon binuksan. Kung titingnan, ang mga likidong nakapaloob sa maliliit na bote, ay pawang pangkaraniwang alak lamang, ngunit iyon ay mga ilegal na droga na mismong kanilang hinagilap. A medicine that can make someone crazy, have hallucinations, and become a coward, just by intaking every small drop a day, nakalolokong tumaas ang sulok ng labi niya. A perfect match for someone like Raquel, I'd say. Perfecto, napapatangong pagsang-ayon pa ni Ramil. Yeah, let's play with her a little. Nang umalis si Ramil, ay hinalo niya ang gamot sa bote ng red wine. Kapag Juan, gaya ng inaasahan, ay kumatok sa pintuan ng kanyang opisina si Raquel, bago ito pumasok bago pa man siya makapagsalita. He underestimated her boldness. Nakita niya si Raquel, na may suot-suot lamang na kulay pulang manipis na pantulog na dress. She's obviously showing her cleavage, and her hourglass body to him, which he finds very disgusting. This woman is blatantly trying to tempt, and seduce him. Is there a problem? He acted as if he weren't noticing her misbehavior. Kuya, umaakto pang nahihiya si Raquel na lumapit sa kanya, bahagyang naupo sa lamesa niya. Kasi, hindi ko maiwasang mag-alala sa kalagayan ni Mama ngayon. Kahit pa ibaling ko sa iba ang atensyon ko, sadyang pumapasok pa rin sa isipan ko ang sinabi ng abogado niya, na wala na siyang pag-asang mabuhay. Ngayon pa lang, pakiramdam ko nag-iisa na lang ako, namasa pa ang mga mata nito, habang namamaos ang boses na nagsasalita. There is a reason why actors and actresses need an acting workshop, before performing an actual act on stage. Dahil mapapansin mo, kung saan ang scripted sa hindi na klase ng pag-akto. Raquel did a great job pretending, but she's doing cringe-worthy acting, giving him irritation and headaches, and he wishes he could throw her out of the window, at this very moment. I told you not to think about it too much. Pakunwari siyang nag-aalalang nagpakawala ng hininga, saka kinuha ang bote ng alak para isalin sa isang baso. You know what? Wine gives extra comfort. Why don't we drink together until you feel better? May kislap sa mga mata na tinanggap ni Raquel ang alak, iniisip na iyon ang simula ng mga susunod na mangyayari sa kanilang dalawa ni Isagani. Subalit paasak lamang siyang tinuwanan ni Isagani, nang biglaan itong nahulog mula sa lamesa, at mawala ng malay na bumulagta sa malamig na sahig. Continue what you had in mind in your hallucinations, Raquel. Let's see how crazy you get later, much more of what happened to Marian. A disgusting wench deserves a terrible death. Iniwan niya ito sa opisinang iyon, at nagtungo sa kwarto nito, upang halugugin ang mga gamit hanggang sa matagpuan ang cellphone. Now let's see where Brantley hides himself, shall we?